Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang lubos na tagumpay sa digmaan kontra Iran matapos ang kasunduang 2 linggong tigil putukan. Sinabi rin ng Iran na nagtagumpay silang talunin ng Estados Unidos at napilitang umatras si Donald Trump at tanggapin ang 10 puntos ng kanilang planong pangkapayapaan. Ngunit kung susumahin natin ang pansamantalang resulta, masasabi nating tiyak na ang mga pansamantalang nagwagi sa yugtong ito ng digmaan ay ang Iran, Israel at nakakagulat ang Oman. Samantalang nagtamo ng taktikal na pagkatalo ang Estados Unidos at mga bansa sa Persian Gulf. Ngunit agad kong lilinawin, hindi ito tungkol sa pangwakas na tagumpay o pangwakas na pagkatalo. Ito ay pansamantalang yugto lamang dahil walang garantiya na di muling magsimula ang digmaan matapos ang 2 linggo. Dahil lahat ng panig ay may lubos na matitinding posisyon, kaya magiging napakahirap makamit ang isang ganap na kasunduang pangkapayapaan para sa tuluyang pagtatapos ng digmaan sa reyon. Kaya't magbigay tayo ng pansamantalang buod ng digmaan na ito sa gitnang silangan ng walang palamuti, walang malalakas na pahayag. Ito ang totoong nangyayari kung paano ito nagtapos. Sino, inuulit ko, sa yugtong ito ng digmaan ang maaring ituring ang sarili bilang nagwagi at sino naman talaga ang natalo at sino ang pansamantalang tunay na nakinabang sa yugtong ito ng digmaan at sino ang nawalan. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Bago magsimula ang episode, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel sa pamamagitan ng donation o sponsorship subscription. Sa mga link at detalye sa description ng video o gamit ang QR code sa screen. Linawin natin lahat na yon. Simulan natin sa umpisa at isa-isahin dahil madalas yung nagyayabang ng tagumpay ay hindi naman totoong nagtagumpay at kabaliktaran din. Magsimula tayo sa mga katotohanan o unang katotohanan. Inanunsyo ni Trump ang ganap na tagumpay sa digmaan 100%. Pahayag ito ni Trump ukol sa digmaan sa gitnang silangan, binanggit niyang mareresolba ang isyu ng enriched uranium ng Iran dahil kung hindi, walang tigil putukan. Hindi milinaw ni Trump kung muling magbabanta siya ng pag-atake sa infrastruktura ng Iran kung mabigo ang kasunduan at sinabi niyang hintayin na lang natin. Parang dati na natin ito narinig. Dagdag pa, sinabi niya na posibleng hinikayat ng China ang Iran na sumang-ayon sa 2 linggong tigil putukan. Para sa akin, naghahanda lang si Trump bago ang pagbisita niya kay Xi Jinping sa Beijing. Nagdeklara rin ang Iran ng tagumpay. Siyempre, nag-anunsyo rin ang Iran na sila ay tiyak na nagwagi at sinabi nilang napilit nila si Trump na tanggapin ang 10 puntong planong pangkapayapaan ng Iran at umatras. Sa totoo, tinutokso ng Iran ang Amerikanong presidente dahil may punto naman sila. Tinanggap ni Trump ang alok ng Iran bilang basehan ng susunod na negosasyon. Malalakas ang mga pahayag pero ang totoo, inanunsyo lang ni Trump ang pansamantalang tigil bomba at tigil putukan ng 2 linggo sa Iran. Sabi sa balita, bilang tugon, pumayag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz pero may detalye pa akong ibabahagi mamaya. Ang detalyeng ito ay malinaw na dagdag sa dinaasang tagumpay ng Iran at Oman. May dahilan kung bakit lumipat ang Oman sa panig ng Tehran sa kritikal na yugto ng digmaan. Kinumpirma ni Abbas Araghchi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ang kahandaang itigil ang pag-atake kung titigil din ang mga atake sa Iran. Dapat nating kilalanin ang Pakistan at ang kanilang pagsisikap bilang tagapamagitan dahil sa kanilang merito, nagtrabaho sila ng todo hanggang sa huli. At pumayag ang Iran na tiyakin ang malayang pagdaan sa Strait of Hormuz, ngunit may mga teknikal na limitasyon. Ayan ang detalye. Sa oras ng recording ng episode na ito, sarado pa rin ang Strait of Hormuz. At kung titingnan natin ang datos ng monitoring ng marine traffic, makikita natin na wala namang malaking pagdaan ng mga barko na nagaganap. Ayon sa datos ng CNN, sa ngayon, 5% lang ng trapiko bago ang digmaan ang dumadaan sa Kipot at karamihan dito ay mga barko mula sa India at Pakistan na bago pa man ay nakipagkasundo na ng hiwalay sa Iran tungkol sa pagdaan. Kung tuluyang bubuksan ang Hormuz Strait, nananatiling bukas ang tanong pero tila nakatakda na ang sagot. May isang kawili-wiling punto rito. Gusto ng Iran na maningil ng $2 milyong para sa bawat barkong dadaan at hindi pa rin nawawala ang kahilingang ito. Tinuturing ng Iran ang bayad bilang reparasyon sa pinsalang dulot ng digmaan. Hindi si Trump ang magbabayad kundi ang mga may-ari ng barko.
pagpapasyahan ang kipot ng Hormuz at iba pa sa unang direktang negosasyon sa Abril 10 Biyernes sa Islamabad. Ang delegasyon ng Amerika ay pamumunuan ni J.D. Vance. Ang Iran ay re-representahan ng tagapagsalita ng parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Tama ako tungkol kay J.D. Vance. Kahapon nagsalita siya sa Budapest para kay Viktor Orban. Hindi yon ang dahilan ng pagpunta niya sa rehiyon. Nandun siya para sa negosasyon at alam natin na kagabi ay aktibo siyang lumahok doon. At sabi ni Trump, nagbigay ang Iran ng plano na maaring pagtrabahuhan na inilatala sa mga Iranian media kamakailan. Ito ay isang plano na may 10 puntos. Sabi ni Trump, hindi bumibigay ang Iran sa kanilang maksimalistang mga kahilingan pero may pwedeng pag-usapan. Ano nga ba ang hinihingi ng Iran? Kung sa madaling salita, hinihiling ng Iran na ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium. Pag-alis ng militar ng US sa lahat ng base sa gitnang silangan, ibig sabihin ay ganap na pagkawala ng presensya nila sa rehiyon. Kontrol sa Strait of Hormuz, pagtigil ng pag-atake sa Iran at mga proxy nito, at resolusyon ng UN Security Council para gawing lehitimo ang kasunduang pangkapayapaan. Pagtanggal ng lahat ng sanksyon at pag-unfreeze ng frozen assets. Hindi ko alam paano tutuparin ni Trump ang mga hiling na ito o bakit niya sinabing di umano'y nagkasundo sila tungkol sa uranium. Sabi ng Iran, hindi, gusto pa naming ipagpatuloy ang pagpayaman. Yung unang tatlo, siguradong hindi matutupad ang mga kahilingan ng Iran. Ang mga kahilingan ng Estados Unidos ay yung parehong 15 puntos na inilatala noong Marso 24. Ganon din, imposibleng makuha ang kanilang maksimalistang hiling. Hindi ko rin alam paano nila makakamit ang buong kasunduan sa loob ng 2 linggo. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Abbas Araghchi ang parehong mga plano. Pati na ang 15 puntos ng Amerika at ang 10 ng Iran. Kung magiging matagumpay ang negosasyon sa Islamabad, maaaring magkasundo ang 2 panig kumbaga sa gitna. At kung mangyayari yon, ito na ang magiging pinakamainam na senaryo para sa lahat kung isasalang-alang kung paano nangyari ang mga pangyayari. Sa kahit anong kaso, ang pagluwag ng tensyon kahit pansamantala lang ay maganda. Agad na tumugon ang mga merkado. Bumaba ang presyo ng langis mula dolyar 110 hanggang 72 kada bariles. Medyo bumaba na rin ang presyo ng gas. Dati ay 570 euro bawat 1,000 kubiko metro. Ngayon ay 450 na lang. Ngayon, hinihintay na lang natin ang negosasyon sa ika-10 ng Abril. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsusuri. Linawin natin agad na hindi natin tiyak ang mga kondisyon ng tigil putukan. May 2 bersyon mula sa 2 panig. Sa madaling sabi, ang hinaharap natin ay tigil putukan pa lang, hindi pa pinal na pag-aayos ng digmaan na inaasahan dahil walang panig ang umaamin ng pagkatalo. Sa makatuwid, nananatili ang problema ng Iran kahit mahigit 1 buwang labanan ay lumipas na. Ngunit nagbago naman ang mga tagapamagitan. Sa halip na Qatar at Oman na naging target ng mga pag-atake ng misail sa digmaang ito at nagkahiwalay ng simpatya dahil si Oman, sa totoo lang, ay kumampi na sa panig ng Iran na yon ay sina Pakistan, Turkey at Ehipto na ang nagsisilbing mga tagapamayapa. Mayroon din tayong 2 magkasalungat na pahayag tungkol sa tigil putukan. Ayon kay Donald Trump, sinabi ng Washington na natapos na nila ang mga layuning militar sa Iran at pipirmahan na ang pangmatagalang kasunduan para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Sabi pa ni Trump, pumayag ang Iran sa tigil putukan basta bubuksan agad ang Strait of Hormuz para sa lahat ng barko. Tulad ng napag-usapan, hindi pa ito natutupad. Sinabi rin ni Trump na maaaring gawing batayan ng negosasyon ang 10 puntos ng Iran na natanggap kamakailan. Ayon sa mga Iranian, dito raw bumigay si Trump. Nagpahayag ang kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran na pumayag ang Estados Unidos sa lahat ng hinihingi ng Iran at magiging batayan ng negosasyon ang 10 puntos ng Iran. Gayun din, iniulat ng Iranian media ang pagkatalo ng Estados Unidos at Israel sa digmaan at ang pananatili ng Iran ng kontrol sa kipot ng Hormuz. Mahirap isipin na pumayag ang Estados Unidos sa lahat ng mga puntong inilatag ng Iran. Dahil sa mga ito na naging dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan mahigit 1 buwan nang nakalipas. Kaya naman, mahirap ding isipin na tuluyang sumuko ang mga Iranian sa Estados Unidos ng Amerika at pumayag sa kanilang kasing tindiring mga hinihingi. At ayon sa dami ng batikos na natanggap ni Trump mula sa mga makadigma sa Estados Unidos, mula sa mga demokratiko at mula sa ilang opisyal ng Israel.
Hindi nila gusto ang mga kondisyon ng tigil putukan. Ibig sabihin, walang anumang kompromiso na naganap doon. At sa totoo lang, wala ring agad na nakuha ang Estados Unidos. Gayunpaman, maari nating buuin ang pansamantalang resulta ng halos 40 araw na digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. At subukan nating sagutin kung sino sa yugtong ito ang pansamantalang nagwawagi at sino ang pansamantalang natatalo. Agad kong itutukoy na ang taktikal na tagumpay sa digmaang ito ay nakuha ng Israel, Iran at Oman. Ipaliwanag ko ngayon. Nagtagumpay ang Israel sa ilang layuning militar at napahina ang mga Iranian na hindi mangyayari kung wala ang suporta at direktang pakikilahok ng Estados Unidos. Ibig sabihin, natupad ng Israel ang ilang layuning militar nila. Kailangan nating kilalanin yon kahit hindi nila natalo ang Hezbollah. Oo, may problema na may kakayahan pa rin ang Iran. Pero kung hindi nakialam ang Estados Unidos sa digmaan, hindi sana ganito kahina ang Iran sa kamay ng Israel ngayon. Nalampasan ng mga Iranian ang matinding komprontasyon laban sa mas malakas na kalaban, ipinakita nila ang kakayahang tiisin ang mga pag-atake sa buong digmaan at nakuha rin nila ang kontrol sa kipot ng Hormuz, na may layuning maging, alam mo, parang tagapamahala, taga-kontrol ng buong Persian Gulf. Ano naman ang napanalunan ng Oman? Sa mga unang araw, ang Oman mismo ay inatake. Pero pagkatapos, gaya ng natatandaan ninyo, biglang lumipat sa panig ng Iran ang mga opisyal ng Oman at sinabi nilang kailangan mag-usap, kailangan ng dialogo, mali ang mga Amerikano, hindi dapat bombahin. Naalala mo ba yung chismis na humingi raw si Trump ng $5 trilyong sa mga monarkiya ng Persian Gulf para ipagpatuloy ang digmaan? Lahat yon pinakalat ng Oman. Para saan kaya ito sa Oman? Oo, ang totoo niyan, na yon ay iniaalok ng Iran na lahat ng perang makokolekta mula sa pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz ay aktual na paghahatian ng dalawang panig, Oman at Iran. Dahil magkabilang pampang sila at kontrolado nila ang kipot ng Hormuz, panalo rin ang Oman. Magkahalo ang resulta para sa Estados Unidos ng Amerika. Mula sa pananaw militar, pinahina ng Estados Unidos ang Iran gaya rin ng Israel, kahit na iba ang mga layunin ng operasyon na ipinahayag. Sa kabilang banda, sa usapin ng reputasyon, magiging isang napakabigat at pangmatagalang dagok ang digmaang ito para sa kanila. Hindi rin natupad ang mga layuning pampolitika ng digmaan. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos sa isang buwang pambobomba na walang malinaw na resulta. Dagdag pa rito, nagkakaroon na ng kakulangan sa iba't ibang uri ng armas na aabuti ng ilang taon bago mapunan muli. At ngayon, magtatanong ang mga Amerikano, para saan nga ba ang lahat ng ito? Ibig sabihin, ano ba talaga ang nakuha sa digmaang ito? Lugi lang, wala nang iba. Sino pa ang natalo? Natalo rin ang mga Arabong monarkiya sa Persian Gulf. Sila rin ay natalo. Bakit? Una, bumagsak ang tradisyonal nilang konsepto ng pambansang seguridad na nakasalig sa paniniwala sa proteksyon ng Amerika. Ngayon, alam na ng lahat ng monarkiya na hindi sila kayang ganap protektahan ng mga Amerikano. Pangalawa, sila ang pangunahing target sa digmaang ito at ang kanilang investment climate ay lubang maapektuhan ng mga epekto ng digmaang ito kahit magkasundo sila ngayon sa pangmatagalang kapayapaan. Sa ngayon, malabong may kasing aktibong mag-invest pa sa Dubai. Dati talagang binibili ang mga ari-arian doon, pero ngayon malinaw na hindi ligtas ang Dubai at maaring atakihin. Mas kaunti na ang ipupuhunang pera ron. Pangatlo, kung mapanatili ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz, ang buong export nila ng langis at gas ay magiging depende sa kagustuhan ng Tehran. Mas malala pa ito, pinakamasamang sitwasyon para sa geopolitical na interes ng monarkiya sa Persian Gulf. Lahat sila bihag ng Iran. Sino ang nagpahintulot dito? Si Donald Trump na nangakong magpoprotekta sa kanila. Mapipilitan silang gumastos ng malaki sa pagtatayo ng alternatibong lohistika. Sa pulang dagat, sa baybay ng Mediteraneo, dadaan sa Iraq at Syria. Lahat ito ay pipeline at pera. Nagkaroon ng pagpapalit ng kapangyarihan sa Iran at tapos na ang transisyon. Sa gitna ng digmaan at pakikialam ng Estados Unidos at Israel, nabuo ang kondisyon para maagaw ng militar at pampulitikang sangay ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang kapangyarihan sa Iran. Hindi bumagsak ang Islamikong Republika, ngunit na yon ito'y pinamumunuan ng kolektibo at mas pragmatikong liderato, ngunit mas mahigpit rin. Pero ang interesante dito, itong matinding relihiyosong pagkiling ay nagbago. Ibig sabihin na yon ay bahagyang atras ang teokrasya. Без относительно
Ang kapalaran ni Khomeini, nagkaroon ng pagkakataon ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na panatilihin ang kapangyarihan at baguhin ang sistema ayon sa gusto nila, pinahina ang mga kleriko at mga reformistang makakanluran. Ibig sabihin, magiging parang gitna ito. Kung isasalin sa wikang pampolitika, sila ay parang mga sentrista. Hindi sila mga reliyosong panatiko, pero hindi rin sila mga reformistang nakatuon sa kanluran. Dehado rito ang Israel, ito ay dahil hindi nila nagawang tanggalan ng armas at talunin ang Hezbollah dahil nabaon sila sa labanan sa timog ng Lebanon. Ayaw nilang isama ang Lebanon sa tigil putukan para magamit ang pagkakataon na tuluyang lipulin ang Hezbollah habang may pahinga sila mula sa Iran. Kung makaligtas ang Hezbollah at magkaroon ng tigil putukan sa Lebanon, para sa kanila ay parang pag-uulit ng 2006 kung saan sa gerilyang pakikidigma ay napahaba ang labanan at napilitan ng Israel na umatras. Dahil dito, mas lumakas ang kanilang posisyon sa politika sa Lebanon. Sa loob ng Estados Unidos, ang digmaan laban sa Iran ay nagdulot ng lalo pang pagkakahati sa pagitan ng mga demokratiko at republikano. Ngunit nagdulot din ito ng matinding dagok sa posisyon ni Trump sa loob ng kampo ng mga republikano. Narito ang pangunahing talunan sa digmaang ito, si Donald Trump. Ang mga neokonserbatibong taga-suporta ng digmaan, lalo na si Pete Hegseth at Mark Rubio, ang mapupuntirya na ngayon ng mga kalaban. Si Vice Presidente J.D. Vance ay may pagkakataong palakasin ang posisyon bilang pangunahing nagdududa sa digmaan gamit ang istilong "sabi ko na sa inyo". Pinaalalahanan ko na agad nagpahiwatig si J.D. Vance na huwag makisangkot sa digmaan. Kung napansin ninyo, sa buong digmaan ay hindi naman siya masyadong napapakita. Hindi siya gaanong nakikita at nayon lang sa yugto ng tigil putukan siya biglang nakikilahok sa mga pag-uusap. Kaya naman sa prinsipyo, siya ang lumalabas na panalo. At si Trump ay nawalan ng bahagi ng kanyang maga-elektorado at nagkaroon ng alitan sa kanila dahil sa Iran at Israel. Yung mga pahayag lang ni Tucker Carlson, malaki na ang epekto nun. At malinaw na lahat ng mga resulta na naabot hanggang ngayon pwedeng baguhin. Depende ito sa mga kondisyon ng panghuling kapayapaan kung mangyayari talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung nagkasundo ang magkabilang panig sa kompromiso. Sa 2 linggo, pansamantalang pahinga lang ito bago muling magsimula ang digmaan. O baka ito na ang totoong daan tungo sa technical na pagpapatibay ng mga kasunduan para sa kapayapaan. Maraming bagay ang lilinaw sa ika-10 ng Abril, pero malinaw na tapos na ang mainit na yugto ng digmaan. Sa tingin ko, posible pa rin lumala sa susunod, pero hindi na babalik sa ganoong kalawakang pambobomba. Hanggang dito muna mga kaibigan, i-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ibaba ng video. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyo. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang QR code na nasa inyong mga screen o sa mga link sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.